Update muna nga tayo sa mundo ng basketball, partikular na sa PBA Finals Ginebra versus Talk and Text. Napakatindi nga ng determinasyon at never say die spirit ni Justin Brownlee. Sa Game 4 kasi ay putol na pala ang kanyang hinlalaking, naglaro pa rin tapos ang Barangay Ginebra. Malaki ang tsansang magkampiyon sa Commissioner's Cup, ngunit bago yan, pakipindot naman ang like, subscribe at ang notification bell para updated ka sa lahat ng aking ina-upload. At kung gusto mong magpa-member sa aking channel ay pindutin mo lamang ang join at automatic ka na sa mga shoutout. Marami nga ang nawala ng pag-asa nung Game 3 dahil itong si Justin Brownlee ay tinamaan pa ng injury dahil na-dislocate ang kanyang hinlalaki at hindi nga biro ang kanyang injury at masasabi nating nagpakaba sa lahat ng Barangay Ginebra fans. Kaya naman si Coach Tim Cone at gay na rin si Boss Al Francis Chua ay gumawa na pala ng hakbang at naghanap na ng replacement import at ayon nga sa report, ang kinukuha sana nila ay si Angelo Kwame at ang nakakabatang kapatid ni RHJ na si Ralir Jefferson. Ngunit laking gulat nga ng lahat nang bigla na lamang nagpakita itong si Justin Brownlee sa Game 4 at tuwang-tuwa ang Barangay Ginebra fans at masasabi nating never say die spirit talaga ang ipinakita ni Justin Brownlee. Ngunit inihayag ni Coach Tim Cone na hindi nga biro ang pinagdaanan ni Justin Brownlee dahil halos putol na ang kanyang hinlalaki at balat na lamang ang nagdudugtong. This may sound a little gross, but when you take that tape off his thumb falls out. Just literally falls out like that. I mean, he doesn't even stay in the joint. It just literally falls out. So, I mean, at sa mismong laban ay makikita natin na may iniinda talaga itong si Justin Brownlee, ngunit ayaw niyang sumuko at gusto niyang tulungan ang Barangay Ginebra. Kaya naman sa naging laban ng Barangay Ginebra at Talk and Text sa Game 4 ay ipinakita ni Justin Brownlee ang kanyang magagawa at tila ba'y walang iniindang injury at naghalimaw itong si Justin Brownlee at napakalakas at napakasolido ng kanyang ipinakitang performance at wala ngang makapigil dito kay Noypi at talaga namang bumawi sa masakit nilang pagkatalo sa Game 3. At kahit nga itong si RHJ ay hindi makapaniwala na makakapaglaro pa itong si Justin Brownlee at natapos nga ang laban at kumamada si Justin Brownlee ng 23 points, 12 rebounds, 5 assists. Natapos ang laban sa final score na 95-78. Tambak nga dito ang Talk and Text. At sa ngayon nga ay tabla na ang serye sa 2-2 at magkakaroon ng Game 5 sa linggo, March 23, nagaganapin sa Smart Araneta Coliseum. At napakalaking laban talaga ito para sa Barangay Ginebra at Talk and Text at ang mananalo nga dito ay aangat na sa standing. Ngunit marami naman ang nagsasabi at pumapabor dito sa Barangay Ginebra kahit nasabihin nating naging underdog sila sa Talk and Text, ngunit sa pagkakataong ito ay mukhang lumabas na talaga ang lakas at galing ng never say die spirit ng Barangay Ginebra at syempre nabuhayan sila dahil sa ipinakitang determinasyon ni Justin Brownlee na kahit na putol na ang hinlalaki ay lumaban pa rin sa Game 4. Kaya naman paniguradong ganado ang Barangay Ginebra sa Game 5 kontra Talk and Text. Ngunit hindi naman natin pwedeng maliitin ang Talk and Text at lalong-lalo na meron silang super import na si RHJ at paniguradong babawi din sila sa Barangay Ginebra sa Game 5. At malalaman din natin ang performance si Justin Brownlee kung ganun pa rin ba ang kanyang magiging performance sa Game 5. Kaya naman abangan natin ang laban ng Talk and Text at Barangay Ginebra. At sa mga nagtatanong kung makakapaglaro ba si Justin Brownlee sa Gilas Pilipinas sa August, ang sagot ay oo dahil sapat ang kanyang magiging pahinga na 4 months upang makarecover siya sa kanyang thumb injury. At ang isa pang tanong kung makakapaglaro ba siya sa Game 5, ang sagot ay oo at lahing palaban talaga si Justin Brownlee at maglalaro siya 100% sa Game 5 kontra Talk and Text.